Nakatikim ka na ba ng itim na kanin? Ano nga ba ang misteryo sa likod ng kaning ito? At bakit kapag nakakain ka raw nito ay hindi ka na muling magkakamalay at tuluyan ka na ngang mamamatay? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang nakamamanghang katotohanan at misteryo sa likod ng itim na kanin. Bakit nga ba hindi mo ito dapat tinitikman o kinakain? Bakit nga ba may itim na kanin? Maaaring minsan ay naitanong mo na rin iyan. Ano nga kaya ang dahilan kung bakit ito ay nagtataglay ng matingkad na kulay itim? Ang itim na kanin o black rice ay isang klase nga o species ng Oryza sativa. Kadalasan itong malagkit at tinatawag ding ipinagbabawal na bigas o ipinagbabawal na kanin. Ang itim na kanin rin ay may kanya-kanyang katawagan sa ibang lugar. Gaya ng sa Indonesia na kung tawagin nila ay black rice. Balatinaw naman sa Pilipinas. Thai jasmine black rice sa Thailand at chakhaw naman sa India. Kadalasan nga itong malagkit at ginagamit pa nga sa pagluluto ng mga dessert, lugaw, cakes o kaya naman ay tinapay. Kadalasang nagkukulay tinta o dark purple ang bigas na ito kapag iyo itong niluto dahil sa tinataglay nitong anthocyanin. Mas mabigat din ang hibla o butil ng itim na bigas kumpara sa normal na kulay puti. Mayaman din ito sa antioxidant at masaganang protina kumpara sa mga brown rice o mga white rice na maaaring makatulong rin sa mga problema sa puso at pampalinaw ng mata na pwede ring gamot upang makaiwas ka sa mga cancer. Bakit nga ba ito binansagang forbidden rice o pinagbabawal na bigas? Ito ay sapagkat ang bigas na ito ay nakalaan lamang sa mga mayayamang angkan o mga may kaya noong unang panahon dahil sa mataas din ang halaga o presyuhan nito. Masarap ang itim na kanin at sa itsura pa nga lang nito ay siguradong maaakit ka na upang kumain. Subalit, batid mo ba na ito rin ay sanhi kung bakit ang ilang mga sinasaniban o mga sinasapian ay hindi na nagkakamalay pa o maaring ikamatay pa nila? Kung kaya naman, ginawa ko nga ang videong ito upang magbigay ng kaalaman o dagdag na impormasyon. Hindi batid ng karamihan na ang sinuman na sinasaniban o sinasapian ng mga maligno man o mga engkanto, ang kanilang espiritu ay dinadala di umano sa isang mayamang lugar o palasyo at ito nga ay ang ibang dimensyon katulad ng biringan. Madalas sinasaniban o sinasapian ng isang tao dahil sa apat na rason. Una, sila ay maaaring nawawalan na ng pag-asang mabuhay. Pangalawa, maaaring sila ay inaapi o pinahihirapan dito sa lupa. Pangatlo, sila ay naanyayahan o naligaw sa ibang dimensyon o kaya naman ay natipuhan o nagustuhan ng mga engkanto. At ang pang-apat, dahil sila ay natural na may kapangyarihang maglabas-masok sa kabilang dimensyon. Ayon naman sa mga nagtungo na o nakapasyal na sa kaharian ng mga engkanto, sila di umano ay naalok na kumain ng maraming masarap na putahe, gaya ng mga mamahaling pagkain, prutas, alak, puting kanin, at gayon na rin ang itim na kanin. At ayon sa mga matatanda, ay huwag na huwag kang kakain ito dahil hindi ka na makakabalik sa iyong katawang lupa. Subalit ano nga ba ang mas malalim pang katotohanan tungkol sa bagay na ito? Ayon naman sa mga engkanto, ang bawat pagkain raw na kanilang inihahain sa mga bisitang tao o sa mga espiritu ng bisitang tao ay nagtataglay ng orasyon o mga salamangka. At sa oras raw na iyo itong kainin at pumasok ito sa iyong katauhan o kamalayan, ang bisa at kapangyarihang nakalakip rito ay babalot na sa iyong pagkatao.
at hinding-hindi na mahanap pa ng iyong espiritu ang daan pabalik patungo sa iyong katawang lupa. Subalit bakit nga ba nila ito ginagawa? Ito ay dahil naibigan ka nila at nais nila na doon ka na lamang manirahan. Kung kaya naman, kung sakaling may kakilala ka na sinasaniban o sinasapian, ay ipaalala mo sa kanya na huwag siyang kakain ng itim na kanin o kung ng ano-ano paman upang makabalik pa siya sa kanyang katawan. Bagaman marangya naman ang buhay roon at sagana sa lahat ng bagay, subalit tandaan na iba pa rin ang buhay dito sa mundong ibabaw. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Mahilig ka rin bang magkape? Umaga, tanghali at gabi? Kung gayon, ay isa ka ngang certified coffee lover. Ngunit nasubukan mo na rin ba ang kape na buhat nga sa sinunog na bigas, ang sara-sara o ang tinatawag na rice coffee? Batid mo ba na hindi tulad ng pangkaraniwang kape na gusto mo, ito pala ang uri ng kape na madali lang itimpla ay nag-uumapaw pa pala sa mga sustansya? Kaya halika at alamin ang mga dulot nitong sustansya sa kalusugan natin. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga mabuting epekto sa kalusugan ng tao ng pagkonsumo natin ng kape mula sa sinunog na bigas o ang rice coffee. Ang rice coffee o sara-sara o kaping bigas ay tinatawag ding kape ng mahihirap. Subalit mayaman naman ito sa mga nutrisyon na kailangan natin. Ito ay isang mainam na alternatibo sa kape na kadalasang iniinom nga natin. Kaya kung umiiwas ka sa caffeine, ito ang kape na para sa iyo. Napakayaman ito sa antioxidants, gluten-free, at purely organic. Magsangad ka lamang o kaya ay magsunog ng bigas, lagyan ng mainit na tubig at asukal na pampalasa, ay matitikman mo na nga ang malinamnam na lasa ng kapeng bigas o ng sara-sara. Ang inuming ito ay nakasanayan na gawing substitute sa kape ng mga tao sa Asia, lalo na nga sa Japan at dito rin sa atin sa Pilipinas. At dahil marami ang naglalabasang mga karamdaman ngayon na kaugnay ng labis na pagkakape, at kung hindi mo nga talaga ito maiwasan, bakit hindi naman ito o ang kape na buhat sa sinangad na bigas ang iyong subukan? Narito ang 10 benepisyo sa katawan ng pag-inom ng rice coffee. Number 1. Isang mahusay na source ng antioxidant ang kapeng sara-sara o ang kapeng bigas. Number 2. Ang kapeng ito rin ay mayaman sa pectic acid na makatutulong upang makaiwas ka sa pagkakaroon ng colon cancer. Number 3. Isa rin itong mainam na detoxifier at nag-aalis ng mga toxins sa ating katawan. Number 4. Kaugnay nito ay naglilinis din ito ng ating dugo upang maiwasan ang maruming dugo na simula pa nga ng iba pang mga sakit at komplikasyon sa ating kalusugan. Number 5. At dahil wala itong caffeine, ay madali ka ring makatutulog sa gabi kahit uminom ka pa nga nito ng hating gabi. Number 6. At kung kayo naman ay nagda-diet, talo pa nga nito ang pagkain mo ng brown rice dahil sa mga benepisyo nitong dala. Number 7. Mababa rin sa calorie ang kapeng bigas, kaya hindi ka tataba kahit mahilig ka rito. Number 8. Wala ring substance na carcinogen ang kaping bigas, na kadalasang dahilan ng mga cancer cell o pagkakaroon ng cancer. Number 9. 100% na pure o puro ang kaping ito at napakahusay na isama sa anumang diet na ginagawa mo sa araw-araw. At ang panghuli, number 10.
Napakasarap ng kaping bigas, lalo na nga kung ikaw ay nasa probinsya. Homemade na, ikaw ang gumawa, at napakasustansya pa. Ikaw, nakatikim ka na rin ba nito? Ano ang masasabi mo sa lasa nito? At ngayon ay alam mo na rin ang mga sustansyang hatid nito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.